So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw meron tayo ditong i-unboxing at i-review na solar pump. Kasi may magpapa-install sa atin na solar pump para sa kanyang bukid at fish pond. So meron tayo ditong solar pump na 3 HP. So actually na-unboxing ko na siya, no, kasi chinek natin. Pero hindi pa naman totally unboxing talaga. So i-review na lang natin. Ang kanyang brand ay Defull solar pump. So 3 HP ito, may power itong 2,200 watts. So buksan ko muna yung flash ng cellphone para makita nyo. So ito yung kanyang brand, Defull solar pump. Meron siyang 2,200 watts. So bali 3 HP yan. Ito yung kanyang model, no. Pwede ito sa AC, pwede ito sa DC. So 6 na solar panel yung required dito na 550 watts or kahit mas mataas doon para hindi mabitin. So, meron siyang max na nilalabas sa tubig, 60 cubic meter per hour. So, yan. Ganyan karami yung kaya niyang ilabas sa isang oras. 60 cubic. So, ito yung max niya na 20 meters. So, yan. Ang best DC voltage niya is 300 volts to 350 volts DC. At yung AC naman ay 85 volts to 80 volts DC. Ay, AC. Ito yung sa DC. So, 80 volts kaya na eh. Kaya na siya sa 80 volts. Gagana na siya sa 80 volts, pero mas best voltage niya talaga sa DC is 300 to 350. Yan. Tapos hanggang 450 volts siya. Okay. So 4 inches yung kanyang outlet, inlet and outlet 4 inches. Yan. So 2026 siya ginawa. So buksan na natin para makita nyo mga idol at kung kailangan nyo ng ganitong solar pump para sa bukid. So sulit na sulit ito, no, para kasi yung Kurudo ay malakas daw sa bukid. So ito araw na lang ang kailangan mo, no, sikat ng araw. Tapos solar panel. So napakasimple lang i-install na to, solar panel at solar pump lang ang kailangan mo, no. Buksan natin mga idol para makita nyo yung mga kasama. So yan siya, no. So tanggalin ko muna sa box. So yan, nabuksan ko na siya eh. Pero hindi ko pa talaga siya nalabas lahat ng laman. So chinek ko lang kasi siyempre bago natin bilhin kailangan natin i-check yung loob. So yan, bubuksan natin at dito natin i-check. So yan, nalabasan natin siya sa kanyang box, no. Para may idea kayo sa sukat, so kunin natin yung metro. Yan, may ginagawa pa tayo eh. So ni-review lang natin to saglit. So ampli yung ginagawa natin dalawa. Ayan. Overhaul halos. So review lang natin to saglit para may idea kayo, no. Ito yung sukat niya eh. Para pag dumating sa inyo, alam nyo kung gaano ka haba. So may hirap yung isang kamay lang mga idol. So yan, nasa 22 inches. Or lampas ng 22 and a half. Ayan yung haba niya at yung taas niya naman ay nasa 16. Then yung lapad ay nasa 1 feet. Ayan yung sukat ng ating pump. So bukas na to eh. Pag bumili kayo na to, ito yung mga kasama, no. Ang laki ng ano niyan, motor. Ayan, no? 3 HP yan. 4 inches yung inlet at outlet. So baklasin ko muna tong plastic. Kumuna tayo na to. Hindi ko pa siya talaga nabubuksan. Ngayon pa lang. Mabigat din siya mga idol. Ito yung pinaka-outlet niya at ito yung inlet niya sa gilid, sa ilalim. Ayan. Yan natin para makita nyo. Kasi i-review natin eh. Ayan. So maganda naman pagka-packaging, no. So mamaya sabihin natin ang price. Ito siya oh. Medyo matigas.
Okay naman. Medyo matigas si ikot kasi 3 HP. 4 inches din tong inlet natin at 4 inches din yung outlet. Kung gusto niyo ng 3 inches, 2 HP. So sa 3 HP, 4 inches yung ayan, outlet and inlet. Pero kapag gusto niyo 3 inches lang, so 3 HP, may 1 HP rin sila para sa 2 inches naman yun, 1 HP yung diameter. Kung gusto niyo pala bumili ng ganitong brand, Deeppool, so ilalagay ko sa product natin, no. Ayan, andyan na rin yung price para makita nyo. Then ito yung mga libre nya, no. Ayan, may mga clamp na siya, may mga teflon, may allen wrench na rin, at mga terminal lugs. May electrical tape na rin kasama. Ayan, may heat shrink na rin. Ayan, o. Para pag nagdugtong ka ng wire, pwede. May mga kasama niya, no? May mga tools na rin siya kasama. Ayan. Screwdriver. So, ayan. Ayan yung mga kasama niya. Then, tignan natin yung iba pang meron pa dito. Buksan natin. Para makita nyo yung controller nya. Hindi to sponsor mga idol, no. May nagpa-install lang sa atin at ito yung brand na available doon dito sa amin. So meron na bibili yan doon sa product natin, pwede rin. Yan, buksan na natin at medyo masilaw dito. Should natin konti siguro masilaw eh. Yan. Ito pa ibang previous niya mga idol nandito. Yung mga L-foot. Ayan, 4 inches. So 3 phase na tong motor niya. 3 phase yan ito. So brushless na rin, copper yung winding. Then ano nga to? So wala na yung starting capacitor, no, kasi 3 phase nga. 3 phase yung motor, wala ka na makikita ng starting capacitor dyan sa loob. Ayan. Then may pan na rin tong controller niya, no. Ayan, no, sa ilalim, kita nyo ba? Ayan, yung pan. So hindi naman yan mababasa mga idol, no. Kasi may cover pa to eh. Tapos may bubong pa siya na solar panel. May cover pa to. So hindi makakapasok yung tubig dito. Ilalim. Then waterproof tong taas. Sa mga nag-ano. So may allen tayo dito na free. So ito na rin ang pambaklas natin, yung allen niya na free. So tanggalin natin, tignan natin yung loob ng controller. Cut ko nga muna yung video, kunin ko lang yung tools. So yan, walang cut ulit para makita nyo na ang loob kung ano. Tanggalin lang natin tong 4 na tornilyo na allen. Ang ilalagay ko dito ang solar panel ay 630 watts na 6 na piraso. Then meron na siyang diagram dito, no. Sa mga DC, AC. So pwede na siya sa DC, pwede siya sa AC kapag wala gaanong araw. AC ang gamitin natin, no. Pero kapag malakas yung araw, tag-init, so DC. So hindi naman to gaanong magagamit sa tag-ulan dahil solar pump nga to. So pag tag-ulan, syempre
hindi niya na kailangan ng pump. So malakas na ang tubig. Pero lalagay ko pa rin yung AC para in case na gusto niyo gamitin. So meron. So ang breaker natin dito ay 25 ampere yung ilalagay ko dito. So kung gusto niyo pala may may tangke. So pwede kayo maglagay dito ng floating switch. Yan, tank. Para kapag puno na ay kusang mamamatay. Ayan. So ako hindi ko nalalagyan. Automatic na yun na under kapag wala. Kapag meron, so mamamatay siya kusa rin kapag puno na. Kung lalagyan nyo. Tignan natin yung loob kung yung kanyang brand full. So baka naman. So ito yung breaker natin, no. Ito na rin yung wire ng solar panel natin, no. 10 AWG. So makapal yan. Kasi naka-series lang naman. So mababa lang yung ampere na kukunin. So mataas yung volts, mababa yung ampere. So ito yung breaker na gagamitin natin. So mayroon tayo ditong SPD rin para sa DC at AC. So 25 ampere sa DC, 25 ampere din sa AC natin. So pwede naman 20 ampere, no, kung walang available. So 25 pwede rin. Ito yung grounding wire natin. Yan. So hindi ko pa na-install dahil doon ko na yan i-install sa kanila. So papakita ko na lang yung outcome kapag tapos na na-install. So ngayon i-review lang natin. So follow kayo dyan mga idol. Ay, subscribe. Like, share, and subscribe para updated ka kapag in-upload ko na kung malakas ba talaga to, yung pump na to. Actually pwede to hinaan yung yung lakas niya. Kung sobrang lakas, no, sasagad niya yung tubig sa balong or pwede nyo hinaan. So, ito na, napatanggal na natin yan. Waterproof yan, may goma yan. Pero hindi naman talaga siya waterproof na siyempre sa katagalan yung goma na yan ay rin, madideform na. So papasukin na rin siya ng tubig kaya kailangan may maintenance din talaga. So yung pan niya nasa ilalim, no. Ayan yung kanyang loob. So yan ang hindi ko nagustuhan dito dahil medyo buhag-hag yung pagkakabit. So siguro ulitin na lang natin, no, kasi may mga stranded na hindi na pasok doon sa tornilyo. Ayan, no. Kitang-kita, hindi nakapasok lahat ng wire. So pwede kasi magkaroon yan ng short circuit diyan oras na dumikit yan dito sa kabila. So ito yung DC natin. May fuse na rin dito. Fuse ba to? Diode. Fuse kasi F1 yung nakalagay. So naglalag yung phone. So pinatay ko yung flash kasi mainit yung naglalag. So F1 yung nakalagay kaya fuse yan. Tapos diode, syempre may diode siya dito na bridge type. Ayan, no. Diode yan bridge type. Then may mga relay syempre. Then capacitor. So naman, ito naman yung sa line and neutral. Neutral and line. Para sa AC itong dalawa, yung N and L. Then ito yung DC positive, DC negative. Para sa solar panel to. Then itong PE, earth ground. Connect nyo sa grounding rod. Nakakonect sa earth or lupa. Yan, earth ground. Then ito uulitin ko, no. Pangit yung pagkakabit. Yan, kaya check nyo na lang rin. Pero minimal issue lang naman dahil pwede naman nating ayusin, no. Ayan, no, hindi nakapasok lahat, halos kahalati lang yung nakapasok na wire.
Ulitin na lang natin. Wag na yung babalik na rin, no? Makasulat naman dito UV then W. So yan, UVW sa ilalim, UVW. So yan lang mapapakita ko sa inyo. Then ito naman yung sa kanyang pressure switch or pwede ring floating switch. Yan, kung gusto nyo lagyan para automatic siyang namamatay. Pero hindi ko na yung gagamitin dahil pang ano nga to, no? Pang fish pond at ano, yung client na natin yung mag-on off. Pang fish pond at pang bukid, patubig sa bukid. So sobrang lakas na to mga idol. 4 HP yung ano na to, outlet. So 3 phase na to, no? Wala nang capacitor to sa starting capacitor. Brushless and copper winding. At hindi rin to basta-basta papasukin ng tubig yung motor na to. So pero kailangan pa rin natin ng maintenance dito dahil yung mga bearing na to pwedeng kalawangin at magsanhi ng stock up. So kaya kailangan paganaganahin nyo rin kapag wag nyo i-stock na mga isang buwan. So yan. Normal naman yun sa mga pump. Kinakalawang yung bearing pero maintenance lang. Lagyan nyo lang langis. Pero bihira to. Bihira tong ganito. Ayan lang ang loob. So yan, sana nakatulong ng ano, ang pagre-review natin para nakita nyo yung loob kung paano wiringan. So ayan, nakasulat naman, madali lang. Kaya nga ito, yung mga ganito, mabilis lang to i-wiring. Pagka solar panel mo, diretso na dito, under na to kapag walang breaker. So yung breaker na mismong on off mo. So, pero meron naman siya ditong power switch kung gusto mo siyang i-on off. Pwede mo siyang tanggalin at lagyan mo siya ng sariling breaker box. So yun, hintayin nyo na lang ma-install natin to sa may-ari mga idol para ma-testing at makita nyo kung gaano kalakas. Dito nalalagay yung prime ng tubig. Buksan nyo lang yan, tapos lagyan nyo tubig para makahigop agad. Ito specs nyo. Magandang pagkakagawa naman mga idol. Ano, kapal, makapal, quality. Yan o. Kailangan natin i-connect yung earth wire natin. Yan, para yung leakage ay kunyari may ground na nag-leak, so hindi tayo makukuryente, no? Lalo na tubig yung pinapagana niya. So malakas yung kuryente kapag tubig. Malakas yung pag nag-leak ba, pwede kang makuryente. So kailangan natin connected to the earth wire. Huwag natin kakalimutan, no? Kaya meron din tayong SPD dyan. Meron tayong SPD, meron tayong breaker. Tapos yung SPD nakakonect din yung sa ground. Kasi siyempre nasa bukid. So pwedeng daanan ng kidlat. So yan, isa yun sa makakasira ng controller natin. Ito yung ating grounding rod. Ayan, babaon natin to sa lupa, no? So maganda 2 meters para mahaba. Ito 1 meter. So yun lang mga idol, sana nakatulong at mamaya kami bibili ng solar panel, 6 na piraso. Then bukas namin to i-install. At bukas ipapakita ko na lang rin kung gaano ba siya kalakas.